Natapos na ang usapang trade patungkol dito kay Lauri Markkanen dahil ang Utah Jazz at itong si Markkanen ay sumang-ayon na sa 5 taon na kontrata, sa halagang $238 million na deal pagkatapos nilang muling makipag-ayos at palawigan ang kanyang kasalukuyang deal. Si Lauri Markkanen nga ay naging paksa ng mga alingaw-ngaw ng kalakalan ngayong offseason, ngunit sa halip ay pananatilihin siya ng Utah Jazz. Naging usapan nga nito lang mga nakaraang araw na interesado umano ang Golden State Warriors sa pangangalakal para kay Lauri Markkanen, ngunit tila hindi nangyari yun na makuha siya ng Warriors. Bukod kay Markkanen meron ding napabalita na may gusto pang kunin ang Warriors na kinabibilangan nina Brandon Ingram at itong si Zach LaVine, ngunit walang masyadong usapan ang lumabas na naging offer upang matugunan na makuha ang mga bigating manlalaro na ito. Sa ngayon ang Golden State ay naghahanap pa rin ng mga paraan upang i-upgrade ang kanilang roster, ngunit sa ngayon wala pa rin silang malaking trade na naganap na hindi pa rin sila nakakuha na kilala na manlalaro. Ang Warriors ay maaari na ngayong pumasok sa season kasama ang kanilang mga draft pick at mga batang manlalaro at maghanap ng trade bago ang deadline. Sa ngayon ang posibleng makuha ng Warriors itong dalawang kilalang manlalaro na sina Brandon Ingram at itong si Zach LaVine. Nabalitaan na ang Pelicans ay tumitingin ng mga deal para kay Brandon Ingram dahil kailangan nilang muling balansehin ang kanilang roster. Si Ingram ay nasa huling season na rin ng kanyang kontrata at napapabalitang naghahanap ng max o near max deal. Ang New Orleans ay tila walang interes sa pagbabayad kay Ingram kahit saan malapit sa halagang iyon, at ginalugad ang merkado ng kalakalan para sa veteranong pakpak. Si Zach LaVine naman ay magagamit na mula pa noong bago ang huling araw ng kalakalan noong nakaraang season, ngunit ang Bulls ay hindi nakahanap ng kukuha para sa veteranong gwardya. Ang bawat koponan ng NBA ay gumagawa ng hakbang para sa kanilang kapakanan at kaya nilang bitawan ang mga manlalaro kung sa palagay nila ay may papalit na mas mabuti para sa kanilang koponan. Ang Team USA na siguro ang kinakatakutan dahil nagtipon dito ang mga mahuhusay na manlalaro sa NBA, na pinalilibutan nina LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant at iba pang mahuhusay na manlalaro, ngunit ayon naman sa pakiramdam ni Kendrick Perkins ay may dahilan ang koponan na pinamumunuan ni Steve Kerr para mag-ingat kay Nikola Jokic. Nagkomento si Perkins matapos ang Nuggets star na gumawa ng masterclass noong Martes, na tinulungan ang Serbia na malampasan ang 24 points deficit laban sa Australia sa quarterfinal, na maituturing na comeback ever yan sa kasaysayan ng Olympic. Sa pagsasalita sa ESPN's NBA Today, ang dating Celtics ay nagbigay ng papuri kay Jokic sa pagdadala ng kanyang bansa sa semifinals kasama ang isa pang NBA player na si Bogdan Bogdanovic, na isa sa starting unit ng Serbia. Ayon kay Kendrick Perkins, pinatunayan daw ni Nikola Jokic na siya pa rin ang pinakamahusay na manlalaro sa mundo. Sina LeBron at KD ay ginagawa ang dapat gawin para sa Team USA, na may kasamang mga superstar. Sinabi ni Perkins na napakadelikado ni Nikola Jokic na kung mayroong isang individual na maaaring mag-rally ng isang koponan at gawin ito ng mag-isa sa lahat ng mga yugto, at si Nikola Jokic ang taong iyon na sinasabi ni Kendrick Perkins. Ginawa ni Nikola Jokic ng maraming beses sa NBA, at ginagawa niya ito ngayon sa Olympic. Sa punto ni Kendrick Perkins, alam ni Jokic na higit sa sino man sa NBA kung ano ang kinakailangan upang mapanalunan ang lahat ng walang nakasalansan na roster. Noong nakaraang taon, si Jokic ang pangalawang manlalaro mula kay Dirk Nowitzki noong 2011 na nanalo ng titulo sa NBA nang walang All-Star o All-NBA teammate. Higit pa rito, si Jokic ang nag-iisang MVP mula noong 1984 na nakakuha ng parangal ng walang All-Star, All-NBA o All-Defense teammate sa kanyang unang 9 na season.